Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat. Nakabalik kayo sa ating channel, Kapuntos PH po. Bumabati ng magandang umaga, hapon, gabi at maganda at gwapo po kayo mga kapuntos natin dyan. Ito po, madaling araw na po dito sa amin at kauwi na natin sa trabaho. At ito mga ngamusta. Maraming nangyari, ilang araw na naglaro ang ating Chicago Bulls. Sa mga Chicago Bulls fan dyan, natuwa ba kayo sa pagkapanalo nila versus Toronto Raptors? No? Ang ganda ng laban, overtime. Tapos itong si Alex Caruso, inagaw yung bola. Tapos itinakbo. Zach LaVine, ipinasa ulit sa kanya at itinira sa tres ni Alex Caruso at pumasok. Talagang kagulo dyan po sa arena. Tapos back-to-back game po, nakalaban nila ang Detroit Pistons at natameme na naman ang Chicago Bulls. Kahit 51 points pa itong si Zach LaVine ay hindi po umubra. At lalo na to si Patrick Williams, walang kakwenta-kwenta, no? Hindi man lang naka-score kahit isa. Yan po. Tapos humihingi pa ng 200 million na extension. Napakalaki naman yan, Totoy. At sana mag-practice ka pa para mahingi mo yung pera na yan dahil mukhang mahihirapan bigay dito kay Patrick Williams yung extension na 200 million kung ganyan po yung magiging performance niya. So outperform sila ng Detroit Pistons. It's a back-to-back game, maintindihan ko. Pero still, no, kailangan praktisado at ready sila sa mga ganyang sitwasyon ng mga back-to-back games. Laban kanina ng Lakers at itong pag-usapan ng Sacramento Kings, no, napakaganda dikita tapos nag-overtime pa. Despite na itong si De'Aaron Fox, kanilang star player dito sa Sacramento Kings ay natipalok, no? Yung kanyang paa ay nag-roll, kaya medyo na parang nagkaroon ng discomfort. At least doon, lumabas lang siya na saglit at bumalik na rin at naglaro. So, nagpatuloy at hanggang nag-overtime. At nagwagi po dito ang Sacramento Kings. Kahulihan, gawa po ng talagang kanilang parang yung resiliency at talagang he'd never give up. At also yung Lakers, maganda po yung nalaro, no? LeBron James, hindi nga lang po sila makapuntos sa tres, hirap na hirap po sila. At wala po talaga yatang shooter itong LA Lakers. Parang hirap sila makashoot ng tres. Anthony Davis, maganda po rin yung pinakita. Yung laban naman ng Houston Rockets kanina, laban ng Golden State Warriors, medyo maganda nung umpisa, ngunit umalagwa na po ng paulan ng tres itong si Steph Curry. Bandang fourth quarter po, bumulusok po siya, tahimik po siya ng first half. Pero itong fourth quarter, apat na sunod-sunod na tres, talagang nagulantang po. At matindi pa yung parang paglalaro niya kay Brooks, no? Yung kanyang dalawang beses na crossover sa screen, tapos tumira pa ng tres. Talagang napahawak ng ganito itong si Chef Curry. Gawa ng hindi siya makapaniwala dito sa mga nangyayari. Lumamang sila ng either 10 o 11, 12 at natapos po yung laban na yan. Jalen Green, maganda rin po nilaro ng ating kababayan. Despite ng kanilang pagkatalo, maganda po yung performance niya. And again, magkakaroon po talaga ng maraming touches itong si Jalen Green dito sa Houston Rockets, pagkat itong si Kevin Porter Jr. po ay na-wave na po. So normally nag-aagawan po sila talaga ng chances o touches dito po sa Houston Rockets. Alperen Sengun, maganda po ang performance din. Jabari Smith Jr. So ang future ng Houston Rockets ay talagang para sa akin bright, gawa ng napakadami nilang parang dinedevelop ng mga players. And ito pang si Thompson, no? Talagang magaling din yan at siguradong in the future magkakaroon po ng playoff team itong Houston Rockets. So lastly na lang, pag-usapan natin, namimiss ko na ang ating pambato, no? Si Kai Sotto, wala tayo talaga mapanood tungkol po sa kanya at siya po ay nagre-rehab, nagpapagaling. And ako po ay nagwo-worry gawa ng, alam mo, yung momentum nawawala na, no? At syempre yung baga sa baka mamatay ang istorya ng ating pambato. At least nung siya nagpunta ng Summer League, yung kanyang pangalan ay naandyan nung umiikot po sa media, at ngayon po talagang wala po tayong marinig sa kanila, no? Nasaan na ba ang ating pambato? Meron na ba mga update? Meron ba tayong nakikitang mga video na at least paano kahit nagte-training, nagre-recovery, kahit anuman, nagpapahilot o ano mga ginagawa? Wala po talaga tayong makita. And
Namimiss na namin ang ating pambato, namimiss na natin yung mga highlights niya, and hindi ito yung expectation na inaabangan natin, o ako, lalo na ako, no, hindi ito yung expectation ko dito sa pagpunta niya sa Japan B-League. Akala ko magdadare-diretso, and huling nakita natin ay dyan po sa FIBA World Cup ang ating pambato at hindi na po nasundan ng mga competitive games. Praying for you, and sana wag mong madaliin. Pero talaga nakakamiss lang talaga. Wala iba talaga pag may Kai Sotto dito, no, sa basketball, lalo na sa mga Filipino fans na nag-aabang at siguro paikot-ikot naghahanap ng mga update. And pag upamahin nyo na, dahil lang yung ating mga source ay wala rin din po makuha information, gawa po siya nasa Japan, at yung mga source natin sa Pilipinas ay kukunti rin po yung information na kukuha nila. Kaya pag pumanin nyo po, kung hindi po tayo nakakapagbalita sa ngayon, ang alam ko lang ay dire-diretso ang kanyang rehab, dire-diretso ang pagpapabuti at papalakas ng ating pambato, and who knows, no, sa pagbabalik niya dire-diretso na tayo dito sa kanyang NBA dream, para naman makabalik siya matapos na yung kontrata dyan, makabalik siya dito sa US, magpatuloy dito sa G League, no, and para maidiretso yung program. And who knows, kailanganin na ng 7-3 Kai Sotto dito sa liga, pagkat itong Wembanyama talaga ay pinagpa-practicean po yung kanyang tangkad. Nakikita nyo naman yung mga training, lalo na yung pinakita ng Dallas Mavericks. Merong parang extension yung kamay, gawa ng mahaba talaga yung kamay nitong si Wembanyama. So nagpa-practice silang mag-shoot sa ng parang matataas, dahil mahirap talaga, mabablangkahan talaga sila nito ni Wembanyama. At least si Kai Sotto ay pwedeng i-contest yung mga tira na yan at pahirapan ng konti. Yun lang naman yung mapahirapan tumira itong si Victor Wembanyama. At nagsisimula pa lang si Victor, guys. Napakarami niyang mga magagandang pinapakita dito, lalo na yung kanyang shot blocking. Napakaganda po, kaya delikado po talaga ang batang ito kapag na-develop ng gusto dito sa liga. And it's a young team, San Antonio Spurs. Meron silang Jeremy Sohan, meron silang Malachi Branham, meron silang Devin Vassell, sino pa ba? Si Johnson. So talagang bright yung future nitong San Antonio Spurs with the coach of Greg Popovich. Ay talagang siguradong sisibol at gagaling po ang koponan na yan. So yun lamang po mga kapuntos, pasensya na kayo. Kai Sotto news ay kulang-kulang po at wala po talaga tayo mabunutan ng mga balita, at mayroon namang mga fake news para lang po makaganap ng ating mga tawag dito, mga views sa ating channel. And please support yung ating pagka-card breaks, no. Alam ko na baka wala kayo interest sa pagka-card breaks, sa collection ng mga cards. Okay lang kung hindi nyo ako mapanood, basta kung kayo nag-enjoy, paki-like na lang din, and then paki-subscribe na rin kung papadaan kayo sa aming channel. And nagko-collect po tayo ng mga cards, and then kung may mga tanong kayo tungkol sa pagko-collect ng cards, kung paano ba ang presyuhan ng cards, tanong lang kayo dyan. Lahat sasagutin natin yung mga question nyo tungkol sa card collecting, lalo na yung mga favorite basketball player ninyo. So thank you so much, have a wonderful day, we'll see you again in the next video. Bye bye.